Itinanggi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ang investigasyon ng ICC sa Duterte drug war sa pagbisita ng dating Pangulo sa China. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Salima Refran at Marie Zumali. Bumitaw man ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC alinsunod sa utos ng Pangulo, tututukan naman daw ng gobyerno ang investigasyon at prosekusyon kung may pang-aabuso nga sa Duterte drug war. Kung pulis ang inirereklamo, pwede raw lumapit sa Justice Department, NBI o sa Public Attorney's Office. The Witness Protection Program. Bakit kayo pupunta pa sa labas ng ating bansa para magreklamo? Git ni Guevara, walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC dahil 2019 pa kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag niyan. Pero pinaalala ng International Organization na Human Rights Watch ang desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na kailangan makipagtulungan ng bansa sa anumang criminal proceeding na ipinagulong ng ICC bago ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Nakasaad din yan sa Rome Statute na nilagdaan din ng Pilipinas. Sa Article 127 ng Rome Statute, may responsibilidad pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC kahit na hindi na tayo membro ng ICC. Sana raw marikonsidera ang pag-disengage ng Pilipinas sa ICC dahil apektado raw ang tingin ng international community sa bansa. Ang European Parliament halimbawa, naghain raw noon ng resolusyon para hikayatin ng Pilipinas na bumalik sa Rome Statute. Pinaalala pa ng isang komite nito na kabilang ang human rights sa batayan ng pagbibigay ng European Union ng GSP Plus status. Ang pribilehiyong makapag-export sa EU member countries ng mababa o walang taripa. Ngayong taon nakatakdang mag-expire ang GSP Plus status ng Pilipinas. Dapat sinusunod ng Pilipinas yung mga yun para mababa yung taxes na kokolektahin sa mga export ng Pilipinas. Dapat makita ng gobyerno na may epekto itong hindi nila pakikipagtulungan. May epekto ito sa bansa, may epekto ito sa negosyo. Sabi ng Justice Secretary, bukas pa rin naman daw ang tenga ng gobyerno sa ICC kahit tinapusan ng Pilipinas ang ugnayan nito sa nasabing korte. Principle of comity pa rin among nations. Ayaw naman natin na supladuhan at maging masama sa ibang bansa na mahusay makipag-usap. Ngunit ang panghihimasok ay hindi katanggap-tanggap. Walang pinangalan ng individual ang ICC pero nauna nang nagpayo ang Justice Department sa nag-utos ng drug war na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa nagpatupad nitong si dating PNP Chief at ngayon Senador na si Bato de la Rosa. Sabi nito, wag munang pupunta sa mga bansang may ugnayan sa ICC. Hindi kabilang sa mga bansang yan ang China, kung saan nagpunta kamakailan ang dating Pangulo para makipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, posibleng may kinalaman ito sa latest na desisyon ng International Criminal Court. Because of the looming warrant of arrest to be issued by the ICC, he might be looking for a place of refuge because China is not a member of ICC and he might just want to be protected by China because he may not be confident that he will always be protected by the Philippine government. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing tali pa rin tayo sa mga obligasyon natin sa International Criminal Court. Ibig sabihin, kailangan pa rin nating makipagtulungan sa kanilang investigasyon, partikular sa mga paglabag sa mga karapatang pantao nangyari nung miyembro pa tayo o bago tayo kumala sa Rome Statute na may jurisdiksyon sa ICC. Gayunpaman, well, of course, at the end of the day, it depends on the executive whether to execute that warrant of arrest. But other countries can, if he goes to these countries. posibleng may sariling motibo naman daw ang China sa pag-imbita kay Duterte. It's clear that the Chinese are trying to drive a wedge among Filipinos. Wala raw yan basehan ayon sa tumatayong legal counsel ni Duterte. Kalokohan po yan dahil ang Pilipinas naman ay hindi nakasabi na ICC at nagsabi na ang Presidente at ang Justice Secretary na hindi tayo magko-cooperate sa ICC. So, hindi na kinakailangan maghanap ng place of refuge si Presidente Duterte. Hinihingan pa namin ng pahayag ang embahada ng China sa mga sinabi ni Carpio. Pero nauna nang sinabi ng Beijing na pagpapabuti ng ugnayan ng Pilipinas sa China ang pinag-usapan doon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali At Salima Refran, nakatuto kami 24 oras.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.